Eto na po mga kaibigan, mga taga Mindanao nagpunta ng Malacanang. Alam nyo kung bakit? Para lang po ipakita kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos na hindi lahat ng taga Mindanao ay Duterte. Hindi ibig sabihin taga Mindanao sila ay kakampi sa mga taga Mindanao katulad ng pamilyang Duterte. Pakinggan po ninyo itong interview at pahayag mismo ng mga taga Mindanao tungkol ho dito sa isong ito. At mainit silang tinanggap sa compound ng palasyo mismo ng Pangulo at ng mga opisyalis ng pamahalaan. Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng moski ng Marawi. Wow. Hindi man lang niya nirespeto ang moski ng Marawi. Diba? Kaya kayo mga Muslim, alam mo nung dinurog yung moski ng Marawi, ako pa sila nakuha. Sa totoo lang, nag-viral ako sa Ibigan Bayan. Ayan mga, nung nadurog po yan, umiyak po ako. Although hindi ako 5-timers, hindi pa ako religyosa, Muslim lang ako. Umiyak po ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte yung ino-idolo nila. Check. Thank you po. Thank you. Basta Willa BBM mula noon pa man po, Marcos loyalist. Sabi nga ni Sir, nanay magulang pa. Ako din po ganon. Kulang na lang mamatay yung mama ko na kaganon. No? Diba? Hindi po, yung sinasiban nila yung mga bayaran, sila po yung bayaran. Dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang Davao lang sila. Tanggapin na nila. Kaya nagsara nila na ganon lang. Kami po, mula nung 1970s pa, nag-dream na kami lahat. Kaya galing pa po ako ng Mindanao, pumunta lang dito para mag-attend sa masasalamat mula sa ating Ma'am, ano pa masasabi nyo, ma'am? Kaya po, Yan na lang. at least binigyan po kami din ng importansya ni PBBM. Pero po sa totoo lang, si PBBM kasi mahal niya ang bansa natin, mahal niya ang mga mamamayan. Kaya nga siya hindi po mapapot sa mga ganyan. Kaya ayaw din niya mga kagaya namin loyalist na makipag-away sa mga walang mudong didishet. At hindi Salamat po. Merry Christmas po. Ang masasabi ko lang, ang Mindanao, sulit BBM. Kaya no? So solid BBM daw yung Mindanao. Yung lahat ng nasa bar. Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Bali, sulit BBM po yan. His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., together with the First Lady Luisa Araneta Marcos. BBM! 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 Dami oh. Ayan oh. Antindi. Nakita naman ninyo? Yan po yung pagpapatunay na hindi po lahat na talagang taga Mindanao ay maka-Duterte. Yan ang malinaw. Lumabas na po ang katotohanan at lumantad na itong mga taga Mindanao na sila ay maka-Marcos o supporters po ng ating Pangulong Marcos Jr. Ayan, kaya't atin pong binabanggit ito kasi po lumalabas na sa nakaraang mga taon, nakaraang mga panahon, pag sinabing taga Mindanao, akala Duterte na lahat. Naku, hindi. Alam mo, sabi ng babae, taga Davao lang yon. Naku, naloko na. Ibig sabihin yung ibang rehiyon, hindi maka Duterte. Aba, saan kukunin yung, saan galing yung 32 milyong Pilipinong bumoto talaga kay Sara na pinagmamalaking siya raw ay nakakuha ng ganong kalaking boto at hindi pwedeng ibaliwala. Hindi naman talaga pwedeng ibaliwala. Pero, sa ngayon, ang aking pong opinion dito, analysis, ay talagang yung 32 million na bumoto kay Sara kaya naging Vice President, ay marami talaga doon ay Marcos loyalists, Marcos supporters. Yan ang lumalabas. Kasi, ngayong nanghimiwalay na ang mga Duterte sa mga Marcos,
O bakit ngayon taga Mindanao ay nagpunta ng Manila at nagpahayag ng ganito? So, nasa na ngayon 32 million? Mukhang wala nga. Dati meron, wala na ngayon. Dati meron kasi yung Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na sumuporta sa gobyerno, yun ang kasama nila noon. Pero after 2.5 years na naging parang opposition, although hindi lehitimo opposition ng mga Duterte sa administrasyon, ay humiwalay na rin yung mga taga-suporta nila. Yan po yung aking tingin. So, kayo po, ano inyo masasabi niyan sa galaw na yan? Ibang ito, ibang level ito. Ngayon lang nangyari ito. Galing ng Mindanao, namasahe pa sila, nag-organize sila para pumunta ng Malacanang, kaya natutuwa, sinalubong sila ni Pangulong Marcos Jr. at mismong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ibig sabihin, yung pamilya. Pinahalagahan ng pamilyang Marcos ang mga taga Mindanao, nagbiyahe pa papunta ng Manila at pinapasok ng Malacanang. Ayan ang reconciliation. Yan yung unity. Yan yung pagkakaisa. So kung nagawa ito ng mga taga Mindanao, ay kayang-kayang gawin din ito ng mga taga Visayas at taga Luzon. At ito ay isang indikasyon na nagpapakita na ayaw nila yung style ng mga Duterte. Nagising na sila. Sabi nga ng iba, kung sila'y nabudol noong nakarang eleksyon, nagising na sila ngayon. Kaya naman pala, ito na yung malinaw. Kaya naman pala, kahit silang mag-rally sa nakalipas na 2 taon kalahati, puro sila rally, kung saan-saan, ay hindi makapuno ng tao sa mga plaza. Sila lang talaga nagkikita, kaya lang dumadami dahil may mga vlogger na nagla-live doon, na puro kabaligtaran na sinasabing libo-libo, ganong karami, hindi naman pala. Kahit dun sa people power nila na every Friday na o every other day na dyan sa may EDSA, ay wala naman, kung dumarating, sila rin. Ay paano nga, ang agenda nila ay gusto lang nila ay pabagsakin ng gobyerno at palitan, at ang ipapalit si Sara Duterte. Sino naman sasali doon? Ngayon, kilala na ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi lang ng mga Pilipino, pati ng international community kung anong karakter, anong pagkatao, anong ugali meron si Sara Duterte. Lalo na po nang ito'y magbanta at magutos para kunin ang buhay ng Pangulo, Vice ng Speaker of the House at ng First Lady. Doon lalo pong nakilala ang mga Duterte kung anong klaseng pagkatao sila. Kung noon, nabitin sila or nasagad sa ugali at style ni dating Pangulong Duterte, ngayon na lumutang at dumating yung Sara Duterte, na ang tingin nila mas mahigpit pa, mas malupit pa. Kaya yung mga tao, dito at sa abroad, wala talaga hong susuporta sa kanila. Kahit sila na lang yan. Kaya mula pa noong ito ay maghiwalay, na humiwalay na ang mga Duterte sa mga Marcos, officially, ay sabi ko, ay tapos na. Wala na yung 32 million. Nagpatunay na kaya nanalo si Sara ay dahil sa suporta ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Hindi totoong sila ang nagpanalo sa mga Marcos. Mukhang baliktad. Ngayong lumabas na ang katotohanan, ayun na yun. Ano inyong masasabi? Inuulit ko, mga taga Mindanao, dumating ng Manila, pinapasok ng Malacanang para maghayag ng suporta at mainit na tinanggap ng First Family ang mga taga Mindanao. Mabuhay po kayo mga taga Mindanao. Sama-sama tayo, kapwa Pilipino, magmahal sa ating sariling bayan, sa ating bansa at sa ating administrasyon. Please like and share ng ating mga video.